keep walking in the King's highway, tis the glory road. Jesus gently leads me day by day, straight to the endless abode. I'll be faithful and to watch and pray, till I cease to roam. I'll keep walking in the King's highway, till I reach home. Come and walk with me along the happy highway, on the shining path to glory. Walk with Jesus, walk with Jesus, my faith till above we sing the story. Come and walk with me now when these happy praises sing. And from Jesus never roam. Walk with Jesus, come with Jesus to the gates of home. That happy, happy, sweet, sweet, happy, happy home. That happy, happy home. I'll keep walking the light divine, safe within His love. I am sure the life will be mine when I behold Him above. Soon the endless morning will begin, bright eternal day. So with Him I'm going homeward in the King's highway. Come and walk with me along the happy highway, on the shining path to glory. Oh, Jesus, come and walk with Jesus, every passing day. Till above we sing the story. Come and walk with me now when His happy praises sing. And from Jesus never roam. Walk with Jesus, come with Jesus to the gates of home. That happy, happy, sweet, sweet, happy, happy home. That happy, happy home. Come and walk with me along the happy highway, on the shining path to glory. Oh, Jesus, come and walk with Jesus, every passing day. Till above we sing that story. Come and walk with me now when His happy praises sing. And from Jesus never roam. Walk with Jesus, walk with Jesus to the gates of home. That happy, happy, sweet, sweet, happy, happy home. That happy, happy home. Tunay po na ang mabuhay po sa mundo ay hindi po biro, lalo na po kung wala tayong gabay ng ating Panginoon. Kaya po sa ating buhay po, ang pinaka mahusay na maging gabay natin sa bawat hakbang ng ating buhay ay ang ating Panginoong Jesucristo. Naway magkaroon tayo ng tunay na pagkakilala sa Kanya at pagsunod sa landas na sa bawat yapak tayo ay sumusunod sa Kanya. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa
Laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit ikib ng luha, ang nilakaran mong landas. Pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit ikim ng luha, ang nilakaran mong landas. Pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Aking susundan. Tunay po na ang pagsunod sa yapak ng ating Panginoon ang susi sa isang buhay na makabuluhan. Sa bahagi pong ito, ihanda natin ang ating puso sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ng pastor po ng Good Shepherd Baptist Church, Reverend Cesar E. Hernandez. Magandang maga po sa ating lahat. Magandang maga po. Salamat po sa mga bisita na ngayon po ay kasama dito po sa pagdiriwang sa ika-30 taon ng Good Shepherd Baptist Church. Naalala ko po nung nagsimula tayo ng gawain dito, way back 1978. No? Batang-bata pa ako noon. Magandang lalaki pa noong panahon ngayon. Pero ngayon, na-organize po ang church noong 1980. And then doon lang po tayo nag-start mag-count. Kaya po, dito po sa Batangas ay napakatagal ko na. At salamat po sa Panginoon, sa kanyang biyaya, na masasabi po natin na siya po ang lahat. Siya yung nagpala at nagpapala sa ating lahat. At salamat din po sa ating nga pong Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan sa atin. At sa inyo po na nagpaunlak nga po ng paanyaya. Of course, ay hindi po lamang tayo makikinig ng mga awit, magagandang awit para sa Panginoon yan. Tayo rin po ay mag-aaral ng salita ng Diyos na siya pong pinakamahalaga sa atin pong pagdiriwang na ito ngayong umaga. Meron po tayong 2 services. Hanggang 10:00 po tayo ang first service. And then from 10 to 11:30 if you want to attend, ay meron po kaming second service. At welcome po kayo na umattend din po. Mamaya din pong hapon ay meron din po. We'll start at 4 in the afternoon. At meron po tayong speaker na magiging tagapagsalita. So, but at this time ay ako po ang magbabahagi ng salita ng Diyos at katulad po ng pagpapakilala ay ang pastor po dito sa Good Shepherd. So muli po ay isang magandang umaga. Maganda ho ba ang inyong umaga? Okay, so salamat po sa Panginoon. By the way nga pala, yung ating darating na speaker, pakiguide lang po kung mayroong siyang pagtawag, ay pakiguide lang po kung paano masusumpungan itong ating lugar na ito. Okay, buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Aklat ng Juan, Kapitulo 3. Babasahin po natin ang mula sa talatang 1 hanggang sa talatang 7,
and then pasimula po sa 13 hanggang sa 17. Yan po yung ating babasahin ngayon. John chapter 3 verses 1 to 7 and then verses 13 to verse number 17. So nandyan po sa ating screen, naririyan po ang wikang English. And tayo po ay tumayo bilang atin pong pagbibigay galang sa Panginoon sa pagbasa po natin ng kanyang banal na salita. John chapter 3 verses 1 to 7 and then 13 to verse number 17. Okay, basahin po natin. Akin po sa wikang Tagalog, dyan po sa screen sa wikang English. Handa? Basa. May isang lalaki nga sa mga Fariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudiyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasa kaniya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipinanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka. Sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Verses 13 to 17. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kaniya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Tayo po'y sa mandaling manalangin. Mapagpala po naming Diyos, ipinagtatagubili namin sa inyo ang pag-aaral ng inyong salita. Hinihingi po namin ang gabay at patnubay ng inyong Santong Espiritu. Tulungan po kami, O Diyos. Alisin mo po ang anumang gawa ng kaaway. Buksan mo po ang aming diwa